Naglilista ako ng mga naobserbahan ko mga leadership and management practices dito sa Pilipinas na kailangan ng magbago. At dahil sa pagbabago ng panahon, at kung ikaw ay leader or manager at pinapractice mo ito, I have some suggestions on how you can transition. Unang-una ay yung seniority or tenure-based or experience-based promotion rather than capability or competency-based. Marami pa ring mga managers o may-ari ng kumpanya na ang sukatan ng or basihan sa pagpopromote ay loyalty. And loyalty equals years of service. Ang problema sa ganitong practice ay dahil entitlement yung basis sa promotion, the whole team suffer because the manager is incapable of practicing management competently. Walang problema sa tenure kung magaling naman, 'di ba? Pero kung tenure lang yung dahilan, ay nagiging unfair yung setup and people who are probably better, more qualified end up reporting to incompetent leaders and managers. 'Di ba nangyayari 'yan? So ano dapat? Dapat merit-based. Dapat ang tinitingnan ay hindi lang yung tagal sa trabaho, kung hindi yung husay at saka yung potential to lead and manage. Because even high-performing individuals are not guaranteed to become high-performing supervisors or managers. Pangalawa, hiya. Mahiyain tayo at minsan naririnig ko sa mga tao sasabihin, oh, mali yung sinasabi ni Ed. I just showed respect kaya hindi ko siya kinontra, 'di ba? So, parang pinapakisamahan natin yung mga kasama natin sa trabaho by tolerating bad ideas or bad practices. Ano nangyayari? Hindi honest yung mga conversations. Tumatagal bago ma-solve yung mga problema. May mga suggestions na hindi nila nasasabi kasi nahihiya sila o natatakot silang mapahiya. Anong dapat? Dapat bilang leader, i-encourage natin yung open feedback, i-encourage natin yung radical candor, but I prefer this term, compassionate candor, that we talk openly to each other with the intention to help each other out. So yun yung pangalawa, bilang leader, huwag kang matakot sa open communication. Pangatlo ay padrino system. Bata-bata, meron pa rin ganyan na nangyayari. Yung sip-sip, yung magaling makisama sa boss, ay madalas hindi lang napo-promote, also nato-tolerate, no? Ang daming kwento doon sa mga comments sa aking videos of employees disgruntled because their boss favors others. Favoritism ang tawag dyan. Well, hindi yan unique sa Pilipinas, pero maraming nangyayaring ganyan sa Pilipinas. At as a result, merong mga tao na hindi applicable ang mga policy sa kanila, no? Pwede nilang i-twist. Malakas yan kay boss, kaya pwede niyang gawin yan, di ba? Anong dapat? Dapat merong transparency and consistency in the application of processes and application of policies. Importante yan. Kasi kapag ka ang boss ay fair, ang mga tao ay nagiging more caring and involved in their work at they are able to build their own sense of accountability, di ba? Pang-apat, luma na yung superior subordinate labels eh. Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na high power distance index. Pag boss ka, parang Panginoon ka, no? Pag subordinate ka, mababa ka, para ka sa alipin sa gigilid. Kaya ang nangyayari, yung mga tao takot mag-suggest sa boss. 'Di ba? Takot mag-desisyon. Natatakot sila na pag nagdesisyon sila ay magagalit yung kanilang boss. So, ang nangyayari ngayon ay strict compliance even when more creative decision making should be applied, 'di ba? Parang minsan na-encounter ko 'to, sabi nung ginagawa ko lang po yung utos sa akin, ginagawa ko lang po yung trabaho ko even if the decision was not justified kasi takot silang hindi sumunod sa kanilang boss. A good leader is more empowering, more collaborative, no? Focusing on collaboration rather than strict compliance of orders, 'di ba? And then finally, ito yung sobrang luma na nito pero nakikita ko pa rin. Alam mo to, OTY.
over thank you, over time na hindi binabayaran kasi ang sukatan ng commitment ay yung haba ng oras na ginugugol mo sa trabaho. Luma na yan, hindi na yan effective. Promote work-life harmony, work-life balance, work-life integration, whatever it is that you call it or however you call it. Importante na yung mga tao ay nagtatrabaho only within the time required, go home, live their life, refresh themselves so that they don't run on fumes, hindi sila overly stressed and burned out, di ba? As leaders, we need to pay attention to our people's mental and emotional wellness. So yun yung 5. Alam ko marami pang iba and give me some suggestions on what you want to talk about na mga luma ng leadership practices na dapat nang magbago.